po sa mga balitang gumimbal sa mundo ng showbiz ay ang pagpanaw ng mga alamat sa industriya tulad ni na superstar at national artist Nora Honor at Pilita Corrales. Kung matatandaan nyo ay pumanaw si Ate Guy matapos ang medical operation nito at say ng anak niyang si Ian De Leon ay nahirapan itong huminga kasunod ng operasyon. Si Pilita Corrales naman ay yumao sa edad na 85 years old kung saan ay inalala ng publiko ang mga likha nito, maging ang kanyang kabutihan sa kapwa. Alam mo, bago naman namatay si Ate Guy, April namatay si Ate Guy, sila ni Haji Alejandro, si Pilita Corrales. Mamaya pupunta daw tayo kina Haji Alejandro. Unang namatay nung January pa lang, veteranang actress, diba? Si Gloria Romero, January, na actually, nakakagimbal pa rin, pero yung iba hindi na masyadong nagimbal kasi nga may edad na siya, 85, 80 plus na rin naman si Tita Glo nung namatay. At saka diba? si Tita Pilita Corrales naman, di ba may sakit din naman May si Tita sakit, Pilita. oo. Pero talagang, ang nagulat talaga din sila lahat, kay Ate Guy talaga. Biglaan din yung pagkamatay niya. Actually, lahat, kung tutusin po, lahat naman nakakagulat na nawala na yung mga kasama natin sa industriya. Kaya lang, ang lakas ng impact kasi nung si Ate Guy. Correct. Kasi alam naman natin na si Ate Guy superstar. At talaga, ang tagal pinag-usapan yung kamatayan niya, pagkamatay niya, di ba? Alam mo, we were there sa burol ni Ate Guy, di ba? Correct. At saka, alam mo, yun na nga, medyo ano rin nga ako kasi nung time na namatay siya, pinuntahan ko pa siya sa ospital, di ba? Bago ako pumunta ng Siargao. Actually, hindi ko nga nasabi sa kanya na pupunta ako ng Siargao. Sabi pa niya, bago kunan yung isang procedure sa kanya, sabi niya, anak, huwag ka nga alis ha. Sabi niya ganon. Magkukwentuhan pa tayo. Pero pagkatapos nun, umalis ako, hindi ko na siya nakita. Nung kinabigahan, nasa Siargao na ako. Ang dami-dami tumatawag sa akin, ang dami-daming nagpapadala ng message kung tinatanong nga nila na kung lumisan na talaga si Ate Guy. So, alam mo, grabe talaga. Hindi talaga ako ng time na. Tsaka kagabi, nung manood ako ng Metro Manila Film Festival, bigyan siya ng tribute. Hindi ko talaga napigilan na namang umiyak, BF. Kasi alam naman natin. Alam niyo naman, di ba? Kung gaano mo ka-close si Ate Guy. Parang ikaw nga tumatay yung kanyang personal manager, di ba? Super close ka kay Ate Guy. Hanggang sa, ayun nga, nagkasakit siya, nandun ka pa rin sa kanya, di ba? Talagang nakaalala kay Ate Guy, pero talagang ganun lang. Siguro, ganda lang yung buhay niya. Alam mo, ng April. minsan napapanaginipan ko siya. Talagang, lagi ko siya namimiss. Itong holiday season na to, sigurado kung buhay na buhay siya. Lagi niya akong tatawagan, dito ka muna, dito ka dito ka mag-New Year, dito ka kumain, sabi niya gano'n. So, ang dami ko namimiss kay Ate Guy, sa totoo lang. Lalo yung regalo niya sa'yo kasi generous eh. In fairness kay Ate Hindi Guy. naman ang regalo. Ano ka ba? Naiyak na nga ako. Hindi. Ibig sabihin, si Ate Guy kasi generous. Generous siya. Nag-emote na nga ako. Grabe. Hindi. Kasi di ba pagka si Ate Guy naman kapag mahal ka sa buhay, di ba? Kahit little something lang natatouch sa yung puso mo kasi alam naman natin na mahal mo si Ate Guy. Na kami nga rin nalukot kami dahil naging bagay ng buhay din namin si Ate Guy. Tayo, yung mga umabot sa kasikatan ni Ate Binigyan Guy. niya kayo ng ayuda, 3,000. nung di ba? Nung pandemic. In fairness kay Ate Guy, di ba sabi ko nga, yun ay isa sa mga mamimiss natin kay Ate Guy na kahit that time, halos hindi na siya gumagawa ng pelikula, di ba? Mamimiss ko sa kanya. Pa. Siguro sa memory ko sa kanya, yung nagkasakit siya, dinalaw natin sa ospital. Ah. Parang doon lang ako nakakita talaga. Gusto ko lang i-share niyo. Oo, Gusto ko lang sinama talaga. kita doon. Tapos binigyan kayo ng 3,000, di ba? Unuunahan mo nung Ayun lang. binigay mo na yung punchline. Sorry. Oh, Hindi di na magkwento kami binigyan. ulit. Okay, Pero okay. kasi parang dadalo ka sa may sakit, di ba? Wala ka namang ine-expect. Dahil sa sobrang pagiging generous talaga. Hanggang sa ospital, kung sino pa yung may sakit talagang, inaabutan ako ng sa lapi. Ayaw mo Naku, naman Ate tanggapin. Guy. Ayaw ko tanggapin. Sabi ko, naku, Ate Guy, hindi po. Dumalaw lang po ako sa inyo, sabi ko. Sabi niya, Ay, hindi. Magagalit ako. Asabay pa sabi kayo. niya. Oo, so huwag mo na akong dalawin sa susunod pag hindi mo Alam, ko tinanggap. alam mo ba kung bakit Oo. kayo binibigyan ng pera? Oo. Kasi nung dumalo kayo, wala kayong dalang mga prutas, gano'n. Hindi, Sabi hindi. pambili.
dala ako. Charas! Why? May dala ako ng Aga. ano, no? Pero Kasi nakakatakot sa lahat din ng yung may sa akin sakit eh. sa lahat ng may sakit, siya talaga yung yung siya pa yung nagbibigay, siya na nga yung may sakit. Kaya nga hindi kataka-taka talaga na minahal siya ng maraming Pilipino dahil sa pagiging matulingin niya, pagiging mabait niya, at mapagkumbaba. Di ba? Yun ang reason kung bakit nung nagkasakit ulit siya, ayoko nang dumalaw. Baka butang ka ulit. Baka abutan ako ulit, di ba? Okay. Pero di ba kanya, kung naalala nyo si Madam Celia Rodriguez, para sa kanya talagang nag-iisa lang ang isang Nora Undol, walang maaaring sumunod. Ang haba ng ano niya noon, di ba, no? yung Eulogy, oo. oo. Dahil nga, di ba, si Ate Kay, nakita niya kung paano marunong makisama, mahal niya lahat, mga mabababang tao, di ba? Dahil sa production, talaga pinakikisamahan niya, talagang mabuti at mabait talaga si Ate Kay. Siguro nga, kaya kinuha din agad na ni Lord. Kasi kung tutusin, gaya ng ibang artista, pwede pa siya umabot ng 80 plus, di ba? Pero nawala si Ate Kay ng 71, di ba? Kahit sino okay. pa po, at tandaan niyo po ito, Ah. kahit na sino pa pong artistang sisikat, lilitaw, wala na pong makakapantay sa naabot ng ating superstar at national artist na si Miss Nora Honor. Alam mo, naalala ko yung dati, yung nanood ako, ang ganda-ganda ng pelikula, yung Ale Mama, bili na kayo, palengke Palengke queen. Queen. Yung kay Celia Rodriguez, di ba, magkasama sila doon. Sabi, halikan mo pa Halikan mo, ako. oo, di Oo, ba? ang ganda ng eksena.